Mas dumarami pa ang bilang ng mga opisyal sa Eastern Visayas ang nagpaabot ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Eileen Diaz ng Philippine Information Agency Northern Samar. Sumunod na rin sa hanay ng sumusuporta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang gobernador at 24 na mga alkalde sa lalawigan ng Northern Samar. Sinabi ni Governor Edwin Chuan na ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo at ng House Speaker ay hindi lamang magdudulot ng kanilang panganib at kaligtasan, kundi ito rin ay magsasaisang tabi sa umiiral na demokrasya sa bansa. Gayunpaman, ang mga pahayag kamakailan ay hindi lamang magdudulot ng panganib sa kaligtasan ng ating mahal na Pangulo, kundi pilit ding isinasantabi ang ating demokrasya. Hinihimok namin ang mga kinaukulan na itaguyod ang kapakanan ng mga Pilipino higit sa kanilang personal na interes. Ang lalawigan ng Hilagang Samar ay patuloy na sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon naman kay Lapinig Northern Samar Mayor Maria Luisa Menzon, Executive Vice President ng League of Municipalities na sa lalawigan, hindi sila kailanman bibitaw ng suporta sa Pangulo at House Speaker dahil sa maraming tulong na naibuhos nila sa kanilang munisipyo. I express my wholehearted support to the President Bongbong Marcos and to our Speaker, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. May also express our gratitude for the assistance they have given our municipality here in Lapinig. Nauna nang nagpaabot ng suporta si Northern Samar 2nd District Congressman Harris Christopher Chuan kina Pangulong Marcos Jr. at House Speaker Romualdez. Siya ay kasama sa 45 mga opisyal sa Eastern Visayas na personal na nagpaabot ng manifesto of support kay Speaker Romualdez nang bumisita ito sa Calbayog City at Tacloban City noong nakaraang Biyernes at Sabado. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Eileen Diaz para sa Balitang Pambansa.